Ang totoo na problema natin kasalanan, pero ang kasalanan ay hindi talaga papasok. Hindi tayo magkakasala pag hindi siya pumasok. At hindi tayo magiging makasalanan, of course, kung hindi pumasok ang kasalanan. So, maliwanag sa Bible na pumasok ang kasalanan at naging makasalanan tayo dahil sa isang pagsuway. At yung isang pagsuway na yon, isang tao na sumuway. At yun ay sino po? Si Adan ang inano rito. Kasi unang-una sa kanya binigay ang instruction. And generally kasi talaga, ang lalaki ang nagdadala. Ito, sabi rito, for just as through the disobedience of the one man. Okay? So, hindi natin sinisisi si Adan. Pero dahil sa disobedience niya, ng isang tao, ano nangyari? The many were made sinners. So, hindi lang tayo nagkasala, kung hindi naging makasalanan. So, tanong, ayaw ko na rin pahabain, pero siyempre bigyan natin ng konti dahil ayaw ko naman may nakahang sa mind nyo. Bakit many lang? Not all, kasi dapat all naman eh. Pansinin nyo, bakit many? Pareho lang rin yan, dito rin is many, not all din. So, ano ang sagot dito? Ganun din ang sagot doon. Kasi dito, meron ng hindi na sa tingin ni God, sa situation nila, hindi na sinners ang kalagayan nila sa harapan ng Diyos. Even though nagkakasala pa rin. Pero once na ang isang tao kasi nagkaroon ng relasyon kay Lord, kay Jesus Christ, napatawad na lahat ng kanyang kasalanan, yung ginawa ni Jesus Christ on the cross, okay, lahat ng kasalanan ay pupunta kay Jesus, at ang katuwiran naman ni Jesus ay lumipat doon sa tao na yon. So, ang tingin sa atin ni Jesus, even though ang mga Christian ay nagkakasala pa rin, ang tingin sa atin ay hindi makasalanan, hindi righteous. Okay? Maliwanag po ba yun? Yes. Uulitin ko hindi ibig sabihin na perfect na tayo physically sa ating life at hindi na nagkakasala. Hindi po ganon. Pero spiritually and legally, okay, we are righteous. Why I say legally? Ang mahalaga po yung bagay na yon when I say legally. Kasi parang ganito parang hindi tayo makapaniwala kasi nagkakasala pa rin tayo, but we are righteous. Actually, hindi nga lang righteous sa Hebrew, sabi doon, we are holy and perfect forever. Parang ang hirap niya tanggapin kasi nagkakasala pa ako Kaya I say we are spiritually righteous, holy, and perfect, and legally. Okay? Pero actual, hindi pa tayo perfect. Actual, sa pamumuhay, hindi pa. Pero spiritually, why I say spiritually? Kasi between God at sa atin, pag tumitingin si God, spiritually, ang nakikita niya, we are holy because we are covered by the blood of Christ. And I say also legally, at mahalaga po yun. Pag sinabing legally, ganito po yung legal matters. Pagdating sa lupa, kahit ilang years ka ba na nakatira doon, as long na hindi ikaw talaga may-ari dahil wala kang papel, is sa'yo ba yun o hindi? Kahit gaano ka na katagal na nakatira, yun ba ay magiging sa'yo? Ang sagot ay hindi, kung hindi sa'yo yun, legally. Okay? Nakuha nyo po? Ibig sabihin kung wala kang papel. Lalo na kung mayroong tao na yung legally sa kanya yon dahil siya ay may papel doon. Nakukuha niyo po yung point? Ikaw ang nakatira ng mahabang panahon, pwede pa natin sabihin kahit sa lolo't-lolo mo, nakatira na. Parang sa inyo na yun, kasi parang sa mahabang panahon, lolo ko pa, hindi ko na naabutan yun, namatay na, dito na sila sinilang, dito na sila nakatira, namatay na. Okay? Pero kung legally wala kang papel at merong taong legally siya may hawak na papel, legally alam niyo papel yon, hindi sa'yo yung lupa. Legally hindi kanya yun kahit nakatira siya ng napakahaba. Nakuha niyo po? Pakinggan niyo, legally we are righteous, holy, and perfect. Why?
because someone died and paid and redeemed us. Okay? His blood, His sacrifice, His body as a ransom. Okay? So legally, wala tayong debt at wala na tayong pagkakautang. So we are legally righteous, holy, and perfect. Kaya spiritually, ganun din ang kalagayan natin. Legally and spiritually, even though actual life, nagkakasala pa tayo. Ang tanong, bakit sa actual life parang medyo inconsistent? Hindi pareho. Kasi hindi pa perfect yung ating body. Okay? Spiritually, naging perfect yung ating spirit. Kasi ang tao ay binubuo rin ng tatlo, spirit, soul, and body. Nakuha niyo po? Yung spirit natin perfect na. Kaya nga ang Holy Spirit kayang manahan sa loob natin, hindi lang sa loob ng katawan, kundi sa loob natin na kasama ng ating espiritu, because our spirit is holy. But our soul na tinatawag, which is, makikita nyo, ang hirap i-differentiate ng dalawa, na parang halos magkapareho, at sometimes, at merong marami sa scripture na nagkakaroon ng palitan yung pagkagamit nun, yung tinatawag na spirit and soul. Sa Tagalog ay kaluluwa at espiritu ng tao. Pero ang kaluluwa doon is yung soul part doon is binubuo yun ng mind, emotion, and will. So yung spirit natin, tunay na ikaw. Kaya once na tumingin ka sa salamin, ay nakikita mo lang yung case, which is your body. Dahil binubuo nga tayo ng tatlo. Okay? Spirit, soul, and body. Pero yung tunay na ikaw is the spirit. Yung soul naman, sabi ko nga, mahirap paghiwalay yun dahil yung soul part is mind, emotion, and will. And then, yung body part. Bibigyan tayo ng glorious body sa kabilang buhay. Nakuha niyo po? Kuha niyo po. Amen. So, yung ating spirit, ulitin ko lang po, is perfect na yon. Yung ating soul part is process, means present, nasa proseso ngayon. And future, ano naman yung future? Yung ating body is magiging glorious body. Ano yung past? Yung ating spirit part, is perfect, righteous, and holy. Amen po ba? Amen. So ano tayo? Spiritually and legally, righteous, holy, and perfect. Pag hindi po ganon, sabi nyo, pag hindi ganon, isa lang pong ibig sabihin nun, wala pa kayong relasyon kay Jesus. Kaya hindi pa bayad ang kasalanan nyo. Kaya ang tingin sa inyo ni Lord, kaya nga yung mga ano nyo doon, no? We are enemies of God, di ba? Na ano na yan? The wrath of God. Dahil doon sa sin na hindi pa bayad. Nakukuha nyo po? Amen. Okay. Pero nandun yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Actually, noon medyo nahirapan ako i-reconcile yun. Sa simpleng ito na lang sasabihin ko para hindi rin ako maba. Kaya pala kayang sabihin ni Jesus, mahalin nyo, hindi lang yung gumagawa na mabuti sa inyo, mahalin nyo pati kaaway nyo. Nasabi yun ni Jesus na mahalin nyo pati kaaway nyo kasi nagawa niya na yun. Nung tayo yung mga walang relasyon, ang kalagayan natin ay kaaway. Pero mahal tayo ng Diyos. Nakuha niyo po? Ang kalagayan, ang sitwasyon. Kaaway dahil hindi pa bayad ang ating kasalanan, pero mahal tayo. Kaya nga ipinadala niyo yung anak niya para magbayad ng ating kasalanan. Pero ang relasyon or kalagayan natin, kaaway pa. Okay? So siguro medyo mahaba na yon. So, tuloy ko lang to. Itong isang verse na to, no? Medyo mahaba ang dito. So, ang kasalanan, hindi dahil sa sinisisi natin si Adan, pero hindi talaga papasok ang kasalanan kung hindi dahil sa pagsuway niya. Dahil sumuway siya, itong isang tao nito si Adan, naging makasalanan tayo. Parang ganito, walang makakapigil. Simula pumasok ang kasalanan dahil sa pagsuway ni Adan, walang makakapigil para hindi magkasala ang isang tao at hindi maging makasalanan. Walang makakapigil.
Ibig sabihin, eventually, lahat ay magkakasala at magiging makasalanan. Dahil pumasok na ang kasalanan dahil sa isang tao na may gawa, si Adan. Dito, hindi natin siya sinisisi. Nakukuha niyo po, ang point nito, kaya natin sinasabi, okay, wala kang kakayahan gawin para pigilan ang kasalanan. Yun ang pinaka gusto kong ano sa inyo. Wala kang kakayahan pigilan na hindi ka magkasala at hindi ka maging makasalanan. Tingnan niyo po, kahit bata minsan, at minsan sinasabi natin, ay, pasensya mo na yung mga bata pa kasi yan. Pero minsan kahit yung bata, nakikitaan na rin natin na parang yung natural sa kanila na minsan mag-aawa yung parehong bata dahil sa candy. Mag-aagawan. Nakukuha niyo po? At sasabihin natin mga bata pa yan, okay lang yan. Pero makikita nyo nga yung ganong sitwasyon. Okay? So walang makakapigil. Parang ganito sasabihin ko sa inyo. Okay, kahit ngayon kayo Christian na kayo, malaki na pagbabago. Kaya nyo bang hindi na magkasala? Sagot po? Hindi. Buti na lang, spiritually and legally, we are righteous, holy, and perfect. Right? Amen. Christian na tayo nun, ha? Malaki na pagbabago nun. Dahil Christian tayo. How much more sa hindi Christian? Nakuha niyo po? Na wala pang relasyon. Pero uulitin ko, both. Walang makakapigil sa kasalanan. Okay? Dahil pumasok na ang kasalanan. So, anong magandang matututunan natin rito? Pakinggan nyo. Walang kayang magligtas ng kanyang sarili sa pamamagitan lang ng pag-iwas sa kasalanan. Nakukuha nyo po? Minsan yan yung sa kaisipan ng tao, di ba? Bakit ka pupunta sa impyerno? Kasi nagkasala ako at makasalanan ako. Totoo, problema yon. Nakukuha niyo yung point? Pero hindi yun ang solusyon. Okay? Napipigilan mo lang yung kasalanan mo para mapunta ka sa heaven. Ito naman ang solusyon. Tingnan nyo. Kama? So also, through the obedience of the one man. Okay? Why one man? Kaya dito napakahalaga na si Jesus ay kailangan magkatawang tao. Okay? Para maging contrast din, maliban sa syempre, hindi kasi pwedeng mamatay talaga ang anak ng Diyos. Na Diyos. Okay? Diyos Ama, Diyos Anak. Yung Diyos Anak, hindi pwedeng mamatay bilang Diyos. Kailangan magkatawang tao siya sa pagiging tao niya, yung tao ang mamamatay sa pagiging tao niya. Kaya pakinggan nyo si Jesus ay nag-i-exist na bago pa magkatawang tao. Okay? Narinig nyo po yun? Ano ang, hindi po yun ang aking point, pero dahil nabanggit ko, ano ang pinaka-isang proof na verse na si Jesus ay nag-i-exist na bago pa siya isinilang. Okay? Merong verse doon na sabi nung kausap niya ang mga Jews, okay, yung mga Pharisee, tinataas nila yung ama nila, ibig sabihin yung ninuno nila, which is Abraham. Tinataas nila na sila ay anak ni Abraham. Dahil lolo nila yun, sabi nila, kadugo nila, lolo nila. So, ancestor nila. Sinabi ni Jesus, bakit kayo ganyan? Kung talagang ama nyo si Abraham, bakit kayo galit sa akin at gusto nyo akong patayin? Samantalang si Abraham, nagagalak yung nakikita niya yung aking pagdating. Ibig sabihin, yung si Abraham, of course, ano niya yun? Napo-foresight niya, parang prophecy ang dating. You get my point? Yes. Nabivision niya lang yun, okay? Siyempre, hindi pa ano. And then, sumagot doon yung mga Pharisee na gusto nga batuhin si Jesus. Okay? Sabi nila, you are insane. Paraphrase to wala ka pang 50 years old. At doon sinabi ni Jesus, okay? Wala pa si Abraham. Lalo nagulat sila. Sabi nga nilang ng mga Pharisee, wala ka pang 50 years old. Paano nakita ni Abraham yung pagdating mo? Ang sagot ni Jesus, wala pa si Abraham.
nandoon na ako. Lalo sila nagulat. Nakuha niyo po yung point? Parang ang pinaka-point na para magkita sila, yung silang ni Jesus at yung pinaka-dulong-dulong age ni Abraham. You get my point? Parang ganun yung para magkita sila. Yung pagkaunang silang ni Jesus at yung pinakahuling buhay ni Abraham. Pero even that, parang malabo nga dahil wala ka pang 50 years old. And then nagsabi ni Jesus, wala pa si Abraham, nandoon na ako. Yun, doon na dumampot ang mga Pharisee ng bato para batuin siya. Sabi yan, that is blasphemy. Tinuturing mo yung sarili mong Diyos. Tingnan niyo, basahin niyo. Lumabas na sa bibig ng mga Pharisee. Sabi niya, that is blasphemy. Nilalagay mo yung sarili mo bilang isang Diyos na tao ka lang. Okay? So, doon na, yun ang reason bakit si Jesus ay kailangan magkatawang tao. So, yan yung obedience of the one man, si Jesus at tinutukoy doon. The many will be made very clear. Magiging righteous, tingnan nyo ha, hindi rin dahil sa ginawa nyo o pagsunod nyo, kundi dahil sa isang pagsunod ng isang tao, yung iba ay marami ay magiging matuwid. Nakuha nyo po? So bakit marami, hindi all? Ganun lang ang sagot. Kung bakit hindi sila naging righteous, hindi nila ni-receive, kaya hindi all, kaya many. Ganun din, bakit rito hindi all, bakit many rin? Kasi yung iba, hindi na sinners at tingin, kundi righteous na nga. Nakuha nyo po? Yun. Kaya parehong many, okay, many, kasi yung iba, sinners pa ang tingin sa kanila, pero yung iba tingin na righteous. Bakit? Yung isa kasi, pakinggan nyo, nakakonect pa rin sa one man, which is sino yung one man, nakakonect, sino yung one man? Yung iba naman, na-disconnect na. Why? Madi-disconnect ka kay Adam kapag na-connect ka kay Christ. Ang tawag doon, you are not in Adam, but you are in Christ. Na-connect na kay Jesus Christ. Okay, bakit naman tayo nakakonect talaga automatic kay Adam? Kasi lahat ng tao, of course, si Adam, nagmula sa kanya si Abraham, at si Abraham, doon nagmula ang mga Jews. Tama po ba? Okay? Pero bago pa tinatawag silang Jews, anong tawag muna sa kanila? Kung yung wala pa yung 12 tribes of Israel, anong tawag sa kanila? Hebrew. Okay? Mga Hebrews. Okay? Kay Abraham yon. Pero lahat ng tao, nagmula kanino? Kay Adan. Tama po ba? Saan kayo galing? Kay Adan. Means may connection tayo. Tama? Pero makukonect tayo kay Jesus. Okay? Paano? Kung kay Adan is true blood din yun eh. Kahit pa paano, di ba habang anak mo, meron kang dugo doon. Yung sa nanay, meron rin. So, hati na kayo. Tama po ba? Kahit ilang percent, napakaliit na, syempre, mga point, sobra na yon, pero meron pa rin kay Adan. Tama po ba? Pero nung tayo sumampalataya kay Jesus Christ, yung blood na ni Jesus Christ ang maano sa atin. So, spiritually. Nakuha niyo po? Yung blood na ni Jesus. So, na-connect na tayo in Christ. So, hindi na tayo sinners na tingin sa atin, kundi righteous. So, yan yung many and many. Okay? Dahil sa pagsuway ng isa, tingnan niyo po dahil sa pagsunod ng isa. Hindi, kung dito, sinasabi ko, hindi ka naging makasalanan dahil nakakagawa ka ng kasalanan. Naging makasalanan ka dahil sa kasalanan ng isa na hindi mo kayang pigilin. Kaya hindi mo rin kaya iligtas dahil lang sa pagpipigil ng kasalanan. Nakuha niyo po? Dito naman, naging righteous ka hindi dahil sa gumawa ka ng righteous na gawain. Tingnan niyo po, naging righteous ka dahil sa pagsunod ng isang tao, sa kanyang pagsunod, naging righteous ka. At tingnan nyo, isang pagsunod lang yon. Ito naman, isang pagsuway lang. Ano yung isang pagsuway? Yung huwag kang kakain. Tama po ba? Ano naman yung isang pagsunod? Yan. Kaya ko sinabi, ano naman yung isang pagsunod ni Jesus? Ulitin ko, ang isang pagsuway nila Adan, ano yun? Yung huwag kang kakain. At lahat tayo nagkasala at naging makasalanan sa isang pagsuway ni Adan. Nakuha niyo po,
So walang makakapigil na hindi tayo magkakasala, walang makakapigil na hindi tayo magiging makasalanan, at walang hindi totoo na sa pagpipigil lang ng kasalanan tayo maliligtas. Walang ganon. Okay? Instead, kailangan mabayaran yung kasalanan na yun at maging righteous tayo. So, dahil sa pagsunod ng isang tao, isang lang na ginawa niyang pagsunod, naging righteous tayo. Ano naman yung ginawa ni Jesus na isang pagsunod niya? Ano po yun? Yung pagsunod niya sa Ama, okay, na siya'y pinadala ng Ama, at yung pagsunod niya, dahil mayroon siyang permission doon, right? Na siya'y mamatay, okay, malibing, at muling mabuhay. Yun yung pagsunod ni Jesus sa kanyang Ama. Palakpakan po natin si God at ang ating Panginoong Jesucristo. Eh, yung sinasabi ni Jesus na, makikita niyo, meron siya talagang choice. Nag-decision din si Jesus. Sabi niya, not my will, but your will be done. Ibig sabihin, kung titignan niyo lang, sa pagiging tao ni Jesus, nahihirapan siya. Nakuha niyo po? Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. So means, ano ginawa ni Jesus? Sumunod sa Ama. Para mapangyari yung pagliligtas sa atin ngayon. Nakuha niyo po? Isang pagsunod ni Jesus. Many will made righteous. So hindi kayo naging righteous dahil sa pagsunod nyo. Maliwanag yun sa verse, ha? Hindi kayo naging righteous dahil sa pagsunod nyo. Naging righteous kayo dahil sa pagsunod ng isang beses ng isang tao. At yun yung Jesus. At ano yung pagsunod niya? Death, burial, and resurrection. Hindi rin kayo naging makasalanan dahil marami na kayo nagawang kasalanan. Hindi. Okay? Naging makasalanan kayo dahil hindi nyo makokontrol yun. Hindi nyo ma-stop, hindi nyo mapipigilan. Okay, na hindi kayo magkasala at magkasala dahil yun ay bunga ng isang pagsaway na pumasok ang kasalanan sa mundo dahil sa isang taong pagsaway niya. Kaya pumasok ang kasalanan at naging makasalanan tayo. So walang maliligtas sa pagpipigil lang ng kasalanan, okay, pero may maliligtas dahil sa pag-receive nila ng justification and righteousness sa ginawa ni Jesus Christ na pagsunod, which is death, burial, and resurrection. Palakpakan po natin si Lord. So ano ang unang point? Ano ang problema? At ano ang solusyon? So anong problema ng lahat dito? So hindi pera lang. Nakuha niyo po? Hindi yun ang hindi alam ng maraming tao, tama? Ano lang ang alam nilang problema? Pera. Alam na alam. Pero ang totoo, hindi nila alam ang problema, kasalanan. Dahil once na hindi pa nababayaran ng kasalanan, sila ay sa harapan ni Lord, spiritually and legally, sila ay sinners, hindi pa bayad, walang relasyon, okay? Death ang kalagayan nila. Spiritually, ngayon habang buhay, pag namatay sila, saan sila pupunta? Sa eternal, which is eternal death. Okay? Okay. So, anong solusyon? Yan ang problema. Sin. Anong solusyon? Solusyon ba ay pigilan lang yung kasalanan? Para hindi mamatay? Yun. Okay, hindi. Kahit pigilan mo yung kasalanan, patay ka pa rin dahil walang relasyon. Nakuha niyo yung point? Yes. Kailangan mabayaran at magkaroon ng relasyon. Ma-connect ka kay Christ. Okay? So, ang solusyon, si Jesus ay nagkatawang tao. Nakuha niyo po? Kamangha-mangha. Nakuha niyo po? Kamangha-mangha. Doon yung makikita bakit si Jesus ay kailangan maging magkatawang tao. Ang Diyos ang umabot sa tao. Okay? Kailangan niyang, si Jesus ay kailangan magkatawang tao para abutin ang tao. Okay? Ang Diyos ang umabot sa tao, hindi ikaw ang umabot sa Diyos. Parang ang dating kasi lagi, magaling tayo eh. Magalingin ang tao eh. Okay? Gusto niyang palabasin. Siya ang lumapit sa Diyos. Okay? Siya matuwid. Hinanap niya ang Diyos. Nakuha niyo po? Hindi ako against na meron kayong desire na hanapin ng Diyos. Kaya kayo nagkaroon ng desire na hanapin ng Diyos dahil una, hinanap kayo ng Diyos. Kaya nagkaroon kayo ng desire hanapin siya. Okay?
So, palakpakan natin si Lord God. Consequently, just as one, di ba, kanina one man eh. Yan one man, dito sinasabi ko, isang paglabag, pagsaway. Pero wala naman nakasulat na isang pagsaway. Kundi isang tao lang. Dito maliwanag na. Consequently, just as one trespass, okay, one. Okay, isang paglabag one trespass resulted in condemnation and death. Pastor, wala nakasulat meron nga sa Romans 6:23. Tama? Hindi lang ang kalagayan natin condemnation, hindi death. Bakit may end pa rin? Kasi dito may end eh. Okay? Inano ko rin. Kasi rito naman, justification and life. Dito, condemnation and at may verse din po ba? Meron. Na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, hindi lang condemnation. Okay? So dahil sa isang paglabag, nagresulta daw ng condemnation. Tingnan niya, for all people. All na yan. Kasi bago pa tayo naging righteous, all people ay na-condemn. At kalagayan nila spiritually dead. Tama po ba? Di tama yung sinasabi ko pala. Habang hindi nagkakaroon ng relasyon kay Jesus, ang kalagayan ng tao, they are spiritually dead. Pag namatay sila physically na hindi na bago ang kalagayan nila that they are spiritually dead, they will go to eternal death. Okay? Kaya kailangan magkaroon ng relasyon po. Kaya all people na rito yung paglabag ng isang tao, wala na sa verse nito, nauna yun sa 19, tama? Ito na, yung isang tao, at ito naman isang pagkakasala. Tuloy natin. So also, parehong laging yung kanina sa 19, meron rin so also. Ano ibig sabihin ng so also? Parang ganun din kung ano nangyari nung una. Okay? Yung isang paglabag, ito naman, so also, isang righteous act. Nakuha niyo po? So isa lang talaga. Uulitin ko, maraming righteous act na ginawa si Jesus. Tama po ba? Nagpakain ng mahirap, right? Nagpagaling ng may sakit, tama? Pero hindi yun yung righteous act para tayo naging righteous na nakasulat sa 18. Yung righteous act niya na naging masunuri siya sa Ama, yung kanyang pagparito, ng purpose ng pagparito para mamatay, ilibing at muling mabuhay, yun yung righteous act. Okay? Saan ko naman nakuha yun? When you read the Bible. Nakasulat naman yun, tama po ba? Okay, nakalooban ng Ama yun. So yung one righteous act, tingnan nyo resulted in justification mo natin ng mga tao and life for all. Ay, Pastor, bakit all? For all who receive ng justification, for all who receive grace, for all who receive salvation. Okay, nakuha nyo po? Kuha po ba natin? Okay. Kasi nga, it is a gift na kailangan i-receive. Pero hindi naman kailangan i-earn para ma-receive. Pero kailangan i-receive. And what is that? Gift. Okay. Tuloy na natin. Ito naman yung sinasabi ko kanina, na kailangan makonect tayo sa one man, which is one man. Sino yung one man dito po? Ito naman, sino one man dito? Okay, nakakonect na ba tayo kay Aidan noon? Yes. Pero nakakonect na ba tayo kay Jesus simula isinilang? No. Tama? Kaya walang baby na isinilang na Christian, Okay? So, walang ipinanganak na Christian na. At ang totoo, hindi nagiging Christian nung baby ng binautismuhan. Kasi ang tawag doon pag binautismuhan ng bata pa, oo, ginagawang Kristiyano. Diba? Sa relihiyon yun. Makikita nyo yung one na pagsunod niya, isang pagsunod yan, isa. Doon tayo naging righteous. Pakinggan nyo hindi sa pagsunod nyo at hindi sa maraming pagsunod nyo para kayo maging righteous. Maliwanag pa ang Bible, basahin nyo. Through the obedience of the one man. Okay? So isang tao, ito naman. So also, one righteous act. One righteous act
resulted in justification and life for all. Kasama kayo doon. And all, lahat, alam niyo na ang ibig sabihin, lahat of course, na naka-receive at tumanggap na yun. Okay? So, hindi kayo na-justify at nagkaroon ng life dahil sa pagsunod nyo. Okay? Sa pagsunod nyo. So, malayo sa turo ng mga relihiyon. Tama po ba? Okay? Yung mga para maging matuwid ay sa paggawa ng mabuti at para maligtas sa paggawa ng mabuti, malayo po. Nakuha nyo po? Malayo po. Tuloy natin. Ito naman yung sinasabi kong kay Adam at kay Christ. Tingnan nyo po for us in Adam, di ba lahat naman tayo kay Adam, dahil sa dugo, dahil doon tayo galing, all die. So, in Christ, okay, all will be made alive. Tingnan nyo, may all na naman. Nakuha nyo po yung all? Yes. Parang kanina rin dito all, pero dito may sagot. All that is in Christ. Clear? Yes. Kailangan maging in Christ ka muna para masama sa all. Tama po ba? Amen. Okay? Kasi kung hindi ka pa nakasama sa in Christ, hindi ka dito nakasama sa all, dito ka kasama sa all. Nandito ka. Dahil na kay in Adam ka pa. Amen. Okay, clear? Yes. Palakpakan po natin si Lord. Okay. Ano ulit problema? Pero nakita niyo yung solusyon doon. Anong naging solusyon? Tama po ba? Hindi yung ikaw ang gumawa. Kung hindi si God ang may gawa, pinadala niya anak niya kay Jesus na katong tao at si Jesus ay namatay. Nilibing at muling nabuhay. Yun yung one act. Tama po ba? Yes. Pero papasok yung point 2 Sa hindi nakakaalam, at ito yung alam natin noon. Dahil ang problema ay sin, tama po ba? Yes. Ano ang normal sa kaisipan ng normal na tao, lalo nang wala pang relasyon kay Jesus, lalo na hindi pagkaalam pa ng salita ng Diyos, ano ang normal na papasok sa isip nila para maging solusyon? Ha? Ibang side to Hindi yung bakit ay gumagawa ng mabuti dahil sa grace. Ito. Kaya sila sumusunod, that is word, kasi may pinagmumulan yun. Ano po? Palakas? Ano iniisip nila? Kailangan is more law. Para ma-less yung sin. Totoo naman, di ba? Yun yung naiisip ng maraming tao. Lagyan ng maraming batas. Para mas maiwasan ang paggawa ng kasalanan. Pero hindi totoo yun. Tignan nyo baliktad. The more mas maraming batas, ano mangyayari? The more maraming paglabag. Nakuha nyo po? Pero ang solusyon ng iba, pag gumagawa ng kasalanan, bigyan ng batas. Tama? Yes. Kunyari, laging late, anong gagawin? Lagyan ng batas. Na alin? Pag late, umuwi na. Pag ginawa natin yon, kausap nila na sarili ko. Or may time, wala kayong preaching. Lagyan ng batas. Nakukuha niyo po lagi, ayaw mag-offering. Anong gagawin? Lagyan ng batas. Anong batas? Kailangan ang bawat isa ay mag-offering kahit 5 pesos. O, lagyan ng batas. Kung hindi kaya lahat kayo nag-offering kahit 5 pesos. Tama? Pero may batas pa tayo na gano'n? Pero ano naiisip lagi? Pag mayroong mga pagsuway, anong lagi na sa isip? Lagyan ng batas. Idiin ang batas. You get my point? Kung may batas na, idiin ang batas. Kaya makikita mo yung mga underlaw. Yung mga underlaw, ano dinidiin? Batas. Nakukuha niyo po? Yung mga underlaw, ano dinidiin? Ano po, palakas? Ano kabaliktad ng law? Ano dinidiin natin? Kasi yun ang solusyon. Nakukuha niyo po? Pag sinabi ko ang grace ang solusyon, pumapasok ba agad? Ano tawag doon? Pumapasok pa agad sa mind nyo? Ibig sabihin, nagsisingkit na ba agad? Naiintindihan nyo na mabilis? Sagot po. Ayaw nyo po umamin. Di ba hindi agad? Parang tanong nyo paano? Ano connect? You get my point? Kasi usually naman, hindi naman ganun nangyayari, tama? Ano ang mas mabilis na pumapasok?
magbalik kayo ng batas. Tama? So, may problema ba doon? Sagot? May solusyon naman. Tama? So, inilagay nga ano yung hindi solusyon. Okay? Na naisip. Tingnan nyo. The law was brought in, nilagay, ibinigay. Okay? So that the trespass might ang iniisip nila, batas. Pero ang sabi, inilagay ang batas para mas might increase, alin? Yung trespass. Parang magulo yan at ang hirap unawain. Ibinigay ang batas para mas lalong dumami ang paglabag. Ganun ang sabi. Tingnan nyo po, intindihin nyo po. The law was brought in so that, kita nyo ha, ibinigay ang kautosan so that the trespass, paglabag yan, might, Tagalogin nyo, Maraming ibinigay ang batas para ang paglabag ay tumaas. Oh, grabe, di ba? Ibinigay ang kautosan para tumaas ang kasalanan. Yan ang nakasulat eh. Sige po, Tagalogin nyo. Pero yan talaga. Pero actually yan talaga. Explain ko lang. Kasi ibinigay ang kautosan, una, sabi niyo una, para malaman natin kung ano ang kasalanan. Yun yung una. Kasi hindi mo malalaman kung ano ang kasalanan kung hindi ibinigay yung batas. Like example, huwag kang magkukubet. Kasi yun naman ang sabi din doon eh. Medyo malalim pero yun na lang. Huwag kang magkukubet. Nung hindi pa binibigay yung batas na huwag kang magkukubet, pag nagkukubet ka, actually, nagkasala ka pero hindi na-charge sa'yo kasi hindi mo alam. Okay? Kasi wala pang batas. So, sa'yo, alam mo, wala kang nalabag. Okay? Tama po ba? Pero ngayon nagkukubet na. Kaya ibinigay yung batas para ngayon alam nila, pag nagkukubet sila, alam nila nagkakasala sila. Okay? So yun yung una, bakit binigay ang kautosan? Para malaman natin ang kasalanan. Nung ibinigay na yung batas, ito na nangyari. Okay? Nung binigay na yung batas, yung kalaban, which is si Satan, tingnan niyo po ginamit ang law para tayo more item. Okay? Hindi masama ang law. Pero si Satan, ginamit niya yung law para more tayo item. Like example, huwag ka nga magkukubet. Paano kanya itetem? Paano kanya itetem? Di sasabihin niya, magkubet ka. Okay? Parang ganito, huwag mong nakawin yan. Ano sasabihin ni Satanas? As if parang sinabi niya, nakawin mo yan. Pero sa ganito, kunin mo yan kasi kailangan mo yan. Nakukuha niyo yung point. So, ang gagamitin niya, hindi niya, ibig sabihin yung pangahawakan niya yung law para item ka niya. Okay? Nakasulat ba yan? Tuloy lang natin. So, period. But, may iba na pala to. But where sin increase, grace increase all the more. So, dito makikita natin, ibinigay ang kautusan para mag-increase daw ang kasalanan. Pero ibinigay ang kautusan para malaman din natin ang kasalanan. Saan yun? Of course, kukuha tayo ng reference. Tama po ba? Okay. Reference, kita nyo nasa Romans pa rin, chapter 7. What shall we say then? Ito pala yung sinasabi ko. Is the law sinful? Why? Why? The law was brought in so that trespass might increase. Yan talaga. Kaya nga, ito rin talaga yung salita niya. What shall we say then? Is the law sinful? Tanong yun. Ano sagot? Certainly not. Tignan nyo Nevertheless, I would not have known what sin was had it not been for the law. Hindi nyo malalaman ang sin kung hindi dahil sa law. I would not have known what coveting really was if the law has not said, you shall not covet. Ito na, pinaliwanag niya na. So tama yung sinasabi ko, ibinigay yung law para malaman natin kung alin yung sin.
Ulitin ko, ibinigay yung law para malaman natin kung ano yung Sin. tama po ba? Meron akong pinangahawakan. Yes. Pero ginamit rin ng kalaban yung law para i-tempt tayo, para patuloy. Hindi lang patuloy. The more tayo lumubog at laging lumabag. Tingnan nyo sa 8. But sin, which is si Satan ang may gawa nun, tingnan nyo, seizing the opportunity afforded by the commandments. So, ginamit ng sin, which is si Satan, ginamit niya, ginawa niyang opportunity. Nakuha niyo po? Seizing the opportunity, nagkaroon ng pagkakataon at ginamit niyang pagkakataon. Afforded by the commandments, which is law also. Tingnan niyo produce in me every kinds of coveting. Every kinds of coveting. Ibig sabihin, pinalakas niya yung desire ko na mag-covet. You got my point? Yes. Dahil sa law. Tingnan nyo for apart from the law. Ano ibig sabihin apart? Hiwalay. Kung walang law, sin was dead. Ano ibig sabihin nun? Hindi totally na hindi ka nagkakasala. Pero hindi kasi nakakount yung sin, hindi na-charge sa'yo yung sin, as if wala kang kasalanan, at kung wala kasi yung law, wala siyang seizing the opportunity afforded by the commandments, which is law. Wala siyang magagamit na opportunity, okay, which is yung law or commandments, para kabigyan ng mga coveting desires. Nakuha niyo po? Kuha niyo po? Yes. Kung hindi, bigyan ko pa ng konti na malapit rin. In short, ginawa kang conscious sa sin ng law. Yun, medyo nakukuha nyo ng konti. Naging more conscious ka. Yung hindi ka conscious, nagkakasala ka. Tama? Pero dahil hindi ka conscious, parang normal lang. Pero nung nalaman mo at naging conscious ka, hindi lang nagkakasala ka, lumubog ka lalo sa pagkakasala. Nakuha niyo po? Sang version ulit? Meron. Okay? Tingnan nyo. Ito muna, tuloy muna natin. Ito, parang ganito rin. Once I was alive. Sabi niya lang yon kasi nga, ito yun nung wala pa yung sin, nung wala pa yung law, sin was dead. Okay? Ang ibig sabihin lang yan, ganito. Once I was alive, apart from the law, dahil wala pa yung law, but when the commandments, so yung commandments pala, law talaga tinutukoy niya, tama? Dito ginamit niya law, dito commandments Tingnan ulitin nyo. Once I was alive, apart from the law, so law but when the commandments came, means parang when the law came, tingnan nyo sin sprang to life, and I died. Sprang. Bigla na lang siyang boom. Bigla na lang siyang umusbong. Hello? At meron ako naaalala pag narinig ko to. Sprang to life. May naalala lang akong song. Pero malayo Ay, sa akin lang yun. Anong naalala niyo? Yun, ano nga? Kakantay ko nga. Bring me up inside. Dito dapat. Call my name and save me from the dark. Need my blood to run before I come undone. Save me from the trapping I've become. Bring me to life. Sprang to life. Bring me to life. Yeah, very good. Kita mo? So alam niyo na ngayon yung sprang to life. Amen. Nabuhay yung yung life ng kamatayan. Yung sin nabuhay, nakuha niyo po in short, nabuhay lalo yung sin. Instead na yung sin, yung law, pigilin siya, mas lalong nabuhay. Mas lalo siyang lumakas. Nakuha niyo yung point? Saan lalong lumakas yung sin? Saan po lalong lumakas ang sin? Sa law. Nakukuha niyo, itong mga aral nito, hindi ito kayang unawain ng basta-basta. Nakukuha niyo, laging baliktad to sa iba. Ang nasa isip
iniisip nga nila, ang law ang magiging solusyon. Pero nakikita nyo sa Bible, ang law, hindi siya masama, tama? Pero ginamit ng kalaban para ang sin nag-boom to your life. Nag-sprang. Okay? Okay? Nakasulat po yan. Tuloy natin. Ito, tingnan nyo, ang ganda talaga sakto. I found that the very commandment, which is law niya, tama? So pag pinag-usapan ng law, ceremonial law, sagot naman. Sagot naman po? Ano yung isa pa? Civil law ba? Moral, right? Na pinag-uusapan doon, huwag magkobet, which is nasa 10 commandments? Nasaan pang number? Pang number 1, yung huwag magkokobet. Pero anyway, kahit tanungin mo sa iba, malilito sila kung saan yung huwag magkokobet. Alam nyo bakit? Sabi nyo bakit? Bakit? Kasi yung iba, ginawa nilang 9 and 10 ang coveting. Ginawa nilang 9 and 10, which is ang totoo. Okay? Why? Kasi inalis nila na huwag kang gagawa ng mga anyo na ribulto. Tignan nyo yung 9 and 10. Parehong coveting. Isang commandment lang yun. Parang ginawa mong ganito, huwag kang papatay. Huwag kang papatay ng lalaki at huwag kang papatay ng babae. It's about pagpatay. Nakuha niyo po? O, huwag kang magnanakaw. Hindi sinabi huwag kang magnanakaw ng malaking pera at huwag kang magnanakaw ng maliit na pera. Kung hindi, ano yun? Huwag kang magnakaw. Okay? Nakuha niyo po yung point? Yes. Okay. Huwag kang mangangalunya. Hindi sinabing huwag kang mangangalunya ng pangit. Maganda lang. Okay? So, natawa kayo doon, pinatawa ko na lang kayo. Ibig sabihin, pag pangit o maganda, o kahit hindi babae yan o hindi lalaki, pangangalunya yan pag may asawa na. Tama po ba? Okay. Hanggang doon lang ako, so naiintindihan nyo. So means, pag coveting, it is coveting. So doon sa 9 and 10, bakit ginawang 9 and 10? Kasi inalis yung isa na huwag kang gagawa ng ribulto, which is nasa ano yun? Nasa number 2 yun. Balik tayo. I found that the very commandment, which is law yun, that was intended to bring. So tama po ba yung naiisip nila na ang solusyon sa sin is law? Tama po ba? Tama in the sense na parang ganun intended. Pero hindi naging ganun. Nakuha niyo po? I found that the very commandment, which is law, that was intended to bring life, actually brought. Ano pinag-uusapan? The law. Okay? Yan no? Once I was alive apart from the law. Okay? Yung dumating yung law, yung sin is sprung to life. Yung sin na nag-sprung to life and I died. So law ang pinag-usapan. Kaya 10, I found that the very commandment, which is law, that was intended to bring life, actually brought death. Kaya hindi mo rin pala sila masisisi na isipin nila yung law para sa kabutihan niya. Tama? Para magbigay ng buhay. Pero hindi. Nagbigay ng kamatayan dahil yung sin lalong nag-sprung to life. Bring me to life. Yung sin. O, connect, di ba? Sabi niya, bring me to life. Sabi ng sin. Para mag-sprung ako. Okay? Yan, ito na yung sinasabi kong conscious. Tingnan nyo ha. Therefore, tingnan mo, therefore ha, no one will be declared righteous in God's sight by the words of the, kaya yung sinasabi ko, anong nasa taas ng words? Law. Nakuha niyo po? Walang madideclare. Tandaan nyo, ano na yan ha, conclusion na yan, parang kumbaga pumalo na yung judge. Ito na ang paghatol. Walang madideclare. Parang ganyan na. Kuha niyo po. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Ibig sabihin, sa pagsunod lang sa law, walang madideclare na righteous. Tingnan nyo. Rather, through the law ang pinag-uusapan ha, tingnan nyo, once lagi pinag-uusapan ng law, hindi talaga ceremonial, hindi civil, kundi laging moral.
through the law, we become conscious of our Sin. kaya lalong nag-sprung to life yung sin dahil sa law. Clear? At least may konting na kayong baon. Alam niyo na. So, yan na yung point 2. Ano naiisip nilang solusyon? Palakas po? Pero ano ang tunay na solusyon? Palakas? Palakas? Saan? The law, di ba yung solution nila? The law was brought in so that the trespass might increase. So, eto naiintindihan nyo na ngayon. Bakit ang law binigay para ang trespass mas mag-increase? Alam nyo na, dahil naging conscious nga, dahil nga yun ang naging lakas ni Satan mag-tempt yung law. Tama po ba? Okay, pero hindi masama yung law. At makikita nyo, binibigay yung law para makita natin makasalanan tayo. Tama? Hindi lang kasalanan, hindi makasalanan. Para tayo ay humantong sa pagtanggap sa tagapagligtas na hindi natin talaga kaya. Nakukuha nyo po? Wow! Okay? But, ito na solusyon. So, hindi yung law, but contrast. Nakuha nyo po? Sabi nyo contrast. Okay? Law ang naiisip nila, pero but where sin increase, ito ang solusyon. Grace increase all the more. So kung kanina may tanong na, paano yun? Paano makunin? Na yung law, lalong tumaas yung sin? Ito na naman ang tanong nila. Paano yun yung grace para mag-increase yung grace sa akin? Nasaan patungo? Sa righteousness and sa life. Okay? Yan, ito na. So that, just as sin reign in, palakas po? So tama, hindi lang pala Romans 6:23. The wages of sin is what? Hindi lang doon, just as sin reign in. Okay, pakinggan nyo. Anong death po yan? Di ba, sabi ko sa inyo, merong physical, may spiritual, tsaka may eternal. Tama po ba? Physical, of course, lahat ng tao mamamatay kasi nga hindi pa tayo glorious body. Tama po ba? Spiritual, hindi na. Dahil spiritually and legally, we are righteous. Tama? Okay? Eternal, hindi na rin kasi nga na-paid na yung ating sin. Kasi doon lang yung sa eternal death, yung mga spiritually dead pa. Tama? Pag namatay physically, pag namatay physically dahil spiritually dead, pupunta sa eternal death. Tama po ba? Okay. So anong death at inaano dyan? Kung sa Christian, tapos na tayo sa eternal death. Tama? Pero ang paglabag natin lagi, okay? Sa law. Dahil ang paglabag sa law laging, ano ibig sabihin nun? Meron kang sin na ginawa. Tama? Meron laging consequence pa rin. Ano yun? Resulta ng paggawa ng mali. So, hindi ibig sabihin, hindi na tayo pupunta sa impyerno pag nakakagawa ng sin. Is okay na tayo mamuhay sa sin. No. Hindi ka pa ba pagod? Kung tunay na naintindihan mo, hindi lang pagod, kung talagang naintindihan mo, wala siyang mabuting ibubunga. Kung ang gusto mo talaga kabutihan sa'yo, ibig sabihin, iiwas ka. Iiwas ka hindi para maligtas. Nakuha niyo po? Iiwas ka kasi alam mo, may consequence sa lahat ng paglabag. Nakuha niyo po? So, ibang-iba na. Sila, iniisip nila, hindi lang yung consequence sa paglabag, iniisip nila para maging righteous sila at para maligtas. Sa atin wala na yun. Kasi ang naintindihan na natin, para maging righteous, sa one righteous act na ginawa ni Jesus, at para maligtas, grace yun, okay, dahil sa justification na ginawa ni Jesus. Okay? So, umiiwas tayo sa sin kasi laging bunga ng sin is death. Pero hindi spiritual at hindi eternal. Nakukuha niyo po? Kumo-connect nga minsan sa physical din. Mas napapabilis. Okay? At merong iba, talagang napabilis ang kamatayan. Nakuha niyo po? Sagot naman? Yes. Meron talaga. Binanggit rito yung sin, papunta sa death, tingnan nyo, so also, grace. So grace talaga.
So also grace might reign through. Ano yung iniisip nila? Pag grace ang binigay mo, lalong mamumuhay sa kasalanan yan. Di ba yun ang iniisip ng iba? Sagot naman yung totoo lang. Sabi nila, aabusuin nila yung grace, so lalong mamumuhay. Pero hindi yan ang sinasabi ng Bible, taliwas eh. Samantalang yung law, magre-reign lalo yung sin, tama? Pero yung grace, tingnan nyo, grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ. Ito talaga ang solusyon. So, paano ko bang babaguhin? Gusto nyo lang kukunik ako sa tao or kung ano sinasabi ng Bible? Hanggang maintindihan ng tao na ang grace talaga ang magbabago para ang tao maging righteous at magkaroon ng eternal life. Pero dito actually, pakinggan nyo hindi, ang hindi directly na tinuturo niya is yung actual righteousness, yung life. Kundi, alin? Spiritually and legally righteous. Nakuha niyo po? At dahil sa grace, mamumuhay rin tayo ng pamumuhay na merong righteousness. Bunga na rin yun. Tama? Ibig sabihin pagpapalalim ng grace yun. Kasi yung spiritual and legal righteousness, galing din yun sa grace. Tama po ba? Amen. Tanungin ko kayo, bakit kayo naging spiritually and legally righteous, holy, and perfect? Dahil ba sa ginawa nyo? Bakit? Dahil saan? Death, burial, and resurrection na ginawa ni Jesus. And what is that? The grace of God. Tama? Okay? So yung grace ni God, pag the more ka lumalalim, natutunan mo na naging righteous ka, okay? Spiritually and legally, at nakikita mo, the more ka lumalalim, nakikita mo yung kabutihan ng Diyos, namumunga ka tuloy ng righteousness din. And that is actual righteousness. Tama po ba? Okay. Napapunta sa yung spiritual at legal righteousness, eternal life. Pero yung actual righteousness, life din. Hindi death. Kung dito ay hindi eternal death, hindi ano yun? Napapaikli yung buhay, tama? Ito naman, yung experience, hindi lang eternal life, hindi life. Nakuha niyo dito. Yan yung sinasabi ko, hindi pa ba kayo pagod? Hindi pa ba kayo sawa? Kung hindi pa, okay, kung hindi pa, more, may experience yung kaguluhan. Hanggang darating kayo sa situation, ayaw ko na. Pagod na. Nakukuha niyo po? Pero nakita niyo nandun yung grace. Alam niyo why? Kasi sa kalagayan mo still, you are acceptable before God. Sasabihin mo, Lord, thank you, thank you. And then ikaw na rin magsawa, ayaw ko na, pagod na ako. Ayaw ko na ng magulong buhay. Gusto ko na ng kapayapaan. Nakuha niyo? And that is life. Amen? Amen. Okay. So, yun yung bunga nun. Punta na ako sa third. Doon sa point 1, tignan yung point 1 natin ulit ang problema ay sin, ang solusyon ay yung ginawa ni Jesus. At ano ang ginawa ni Jesus? Yung 1 death, burial, and resurrection. Point 2 muna bago point 3. Ang point 2, ang alam ng tao, ang solusyon ay law, pero ang solusyon ay grace. At ano yung grace? Death, burial, and resurrection. Dito sa point 3, ito ang naging sitwasyon natin. Ano naging sitwasyon natin? Ang sitwasyon natin, pakinggan nyo na-experience din natin, hindi lang natin ni-receive, hindi lang natin pininiwalaan yung death, burial, and resurrection ni Jesus. Tayo mismo naging spiritually nakasama ni Jesus sa death, burial, and resurrection niya. At yun po ay spiritual, hindi physical. Sabihin nyo, spiritual. Spiritual. Kasi pag physical, physical ang tingin nyo. Okay? Kasi ang sabi rito, tuloy po natin, what shall we say then? Shall we go on sinning that grace may increase? Okay? By no means. Ito po, tingnan nyo. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Namatay na tayo doon. Paano pa tayo mabubuhay muli doon? Namatay na nga tayo doon. Paano namatay? Ito, 3. Or don't you know, yan, maraming tao hindi nila naiintindihan yan. Or don't you know that all of us who were into Christ Jesus were baptized saan? Into His death, death lang ba?
We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. So pumasok dyan yung death, burial, and resurrection. Saan yun? Raise. Tama? At sa pamamagitan daw ng alin yun? Baptism. Baptism. Nakuha niyo po? Ngayon, gusto kong liwanagin to, ha? Hindi to literal at physical baptism. Pag literal at physical baptism, pumapasok sa atin is anong baptism? Water. Pero hindi to water baptism. Marami pong winater baptize na hindi nakasama sa death, burial, and resurrection of Jesus, kasi hindi nila tunay na na-receive at naunawaan yung kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Okay? Yung talagang nakasama sa baptism, hindi lang naunawaan, okay? Hindi lang naunawaan, kundi talagang ni-receive means is sinampalatayaan niya talaga. Okay? Yung kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Sinampalatayaan niya yun. Kasi once na sinampalatayaan mo yun, lalalim ako pero bigyan ng konting hint, may experience mo yung grace. Why? Kasi Jesus died for you. Hindi ka karapat-rapat pero namatay si Jesus sa'yo. And ano mo yung grace. Tama po ba? Okay. So yun yung tunay na nabaptize, hindi sa water baptism. Nagwa-water baptism tayo kasi gusto natin magkaroon ng public declaration. Nagdi-declare tayo publicly. Pero hindi baptism yun na sinasabi na nakasama rito. Kaya pag may mga taong na-baptize na hindi talaga naintindihan yung death, burial, and resurrection, hindi pa siya na-baptize spiritually kay Christ. So merong spiritual baptism talaga. Talon ko na. Eto, tingnan nyo. I baptize you with water. But, kanina ginamit ko yung word na yan. Ano yung but? Contrast. Okay? Sabihin nyo nga, contrast. Contrast saan? Sa water. I baptize, or contrast hindi sa water, kundi water baptism. Sabi niya, I baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit. So magkaiba yan. Iba yung baptism sa water at iba yung spiritual baptism. At ano yung spiritual baptism? Sumampalataya ka ng totoo sa death, burial, and resurrection, and you receive the Holy Spirit. Sino ba ang tunay na makaka-receive ng Holy Spirit? Siyempre, yung tunay na sumampalataya sa death and burial and resurrection. Nakuha niyo po? At pag na-receive niyo yung Holy Spirit, ano na nangyari? You are a new creation. Kasi why? You have Holy Spirit inside sa inyo na dati wala. Nakukuha niyo po? At napakalaki yun. Okay? Kasi meron ng nananahan sa iyo. Sino nananahan sa iyo? Si God. Si God the Father and si Jesus Christ through their Holy Spirit na nananahan sa iyo. So napakalaking pagkakaiba. At yung Holy Spirit na yun hindi aalis. Diba? Sabi ko niyan, dadaling ka hanggang sa pagharap. Okay? Sa end. Okay? So, malaking pagkakaiba means new creation na tayo. So, iba yung baptism, yung spiritual baptism or yung spiritual baptism sa water baptism. Water baptism, wala yun. That is symbolism. Symbolism lang yun and public declaration. Pero ang totoo na dapat mangyari yung spiritual baptism. So, tanong, meron bang naka-receive ng spiritual baptism na hindi pa nawa-water baptize? Sagot? Yes. Meron po ba na nabaptize na ng spiritual baptism na hindi pa nawa-water baptize? Sagot po? Yes. Kung talaga nanampalataya kayo at hindi pa kayo nababautismohan lang, means kailangan nyo lang magpabautismo. Okay? Nakuha niyo yung point? Amen. O, katulad ko yung una, yung sinare ko sa inyo yung gospel, naniwala kayo, pero hindi pa umaabot yung water baptism natin. Na-baptize ka na. Pero kailangan magpa-water baptism ka for public declaration. Tama? Ngayon tanong, meron bang na-water baptize na hindi na
na spiritual baptized? Meron. Ang totoo, marami rin sila. Anong ibig sabihin? Sino naman sila? Na napawater baptized lang, nagkahiyaan na. Nakuha niyo po, nakakahiya kay pastor. Excuse me lang ha, nakakahiya naman. Mababait naman sila. Okay? Mukha naman. Kahiyaan na lang. O kaya, sayang naman yung swimming pool. Ay, hindi rin pabaptize na rin tayo, sabay lang oy. So meron talaga, minsan barkada. Nakuha yung barkadahan, mga college. Sige, baptize. Sige, baptize na, tubig lang naman yan. Naliligo nga ako everyday. Diba? So wala lang yun. Pag hindi talaga naintindihan yung death, burial, and resurrection, na naka-receive ka ng Holy Spirit, na tinatawag na baptism in the Holy Spirit. Yun yung baptism in the Holy Spirit. Ito na nangyari sa atin. We were, sabi mo we. We were therefore buried with Him. We were therefore buried with Him. So means, yung ginawa ni Jesus, na-experience rin natin at nakasama. Saan? Sa death, burial, and resurrection. Grabe ang tindi ng death, burial, and resurrection. Kaya yan ang gospel. Yung gospel na nireceive mo na ginawa ni Jesus, nangyari rin sa'yo yung alin? Death, burial, and resurrection. Kailangan yun na alin? Yung kamatayan ni Jesus, tingnan mo, or don't you know that all of you who were baptized, saan baptized in water? Water po ba? Ano to? Spiritual baptism. Were baptized into Christ Jesus, were baptized in His death. Yung nabaptize sa spiritual baptism, nabaptize sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, nakasama sa kanyang kamatayan. And we were therefore buried with Him through baptism. Hindi sa water baptism, sa spiritual baptism, nalibing rin tayo kasama niya into His death, in order that just as Christ was raised, ano mangyayari rin sa atin? Raise a new life. Nakuha niyo po? So new creation talaga. Raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Why? Kasi nandyan na yung Holy Spirit. Na-experience natin death, burial, and resurrection. Hindi lang natin pinanampalatayaan, na-experience natin na nakasama yun. Paano yun? Medyo malawak o mahirap, pero konti lang, daluli na to, nung nakapako si Jesus. Isipin nyo, yung old na Ramoncito, yun yung nakapako din kasama ni Jesus. Kaya nung tayo nilibing, dahil naman tayo nilibing si Jesus at tayo nabuhay, yung tumayo ka, kaya nga symbolism rin yung water baptism eh. Yung tumayo ka, spiritual okay, hindi na yung dating Ramoncito. Why? Nasaan na yung dating Ramoncito? Nakapako at nilibing. Tama? Sino yung Ramoncito ngayon? Yung tumayo na nag-resurrect, nakasama si Jesus. Amen? Amen. Palakpakan natin sila. Amen. Okay? So, yan po yung pointing natin. Kung titingnan nyo may connection, ganito na lang, tingin kayo. Problema sin. Solusyon yung ginawa ni Jesus Christ, death, burial, and resurrection. Tingin ng tao, solusyon is law. Pero ang totoo, ang solution is grace. Yung ginawa ni Jesus, the death, burial, and resurrection. At kailangan natin maging one with or in Christ through baptism, and that is spiritual baptism, death, burial, and resurrection. Nung sumampalataya tayo, nakasama na tayo sa death, burial, and resurrection. Kaya we are a new creation, we have also new life. Hindi totoo na naka-receive ng grace, okay, hindi ko sinasabing magpapatuloy sa sin. Yung naka-receive ng grace, hindi niya kaya abusuhin yung grace. Pag sinabing nagkakasala, of course, tsaka paano aabusuhin? Pag nagkasala nga tayo, nasasaktan tayo. Nakukuha niyo yung point? Nakukuha niyo po. Kahit dumarating nga tayo sa frustration na pagod na ako, ayaw ko na yung ganyang buhay. Nakakapagod. Nakukuha niyo po? Okay. Why? Because we are a new creation. Meron na rin Holy Spirit na nabubuhay sa atin. Why? Kasi nakasama tayo sa death, burial, and resurrection.
Kaya ang gospel is death, burial, and resurrection. Hindi lang natin pinoproclaim, we personally experience true baptism, and that is spiritual baptism nung pagsampalataya natin kay Jesus sa kanyang death, burial, and resurrection. We receive the Holy Spirit. Okay, yung Holy Spirit kumikilos sa atin. Binago tayo yung ating spirit. Okay, kaya we are righteous, holy, and perfect in spirit. Sa soul, patuloy na in process, binabago yung ating mind, and that is renewing our mind. That is transformation na nangyayari. And then sa future, okay, may past, present, and future. Sa future, yung glorious body na wala ng temptation. Kasi habang nandito tayo sa katawan natin, hindi perfect, andun talaga yung hinahanap ng katawan o may temptation talaga sa atin. Amen? Amen. Okay, so hindi ko na po pahaalanin yun. Nasagot ko naman, hanapin niyo na lang yung sagot. Ang sagot doon, yung ginawa ni Jesus na death, burial, and resurrection, ang sagot doon is grace. Ang sagot doon, ma-experience natin. Okay? Yung death, burial, and resurrection. Sa tunay na pagsampalataya sa gospel, sa ginawa ni Jesus. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Lord.